sige, gano'n na lang. Huwag nyo na aminin. Tapos, kaya gano'n, may iba naman, kasi in love nga sa notion of love, ayaw mawala. Ako, baka mawala siya sa akin, baka iwanan niya ako. That's why, a lot of women, you give up everything. Kailangan, gagawin ko lahat. Kaya maraming babaeng tanga eh. At nagpapakatanga, I'll be very straight because, the world dictates so much lies to you. Kaya I'll be very straight with the truth. Maraming babaeng tanga. Kasi ayaw mo mawala yung feeling eh. Ayaw mo mawala yung feeling ng kilig. Kaya gagawin mo lahat para mapasaya yung lalaki. Kasi ayaw mo mawala eh. Now, that's not love. You're just in love with being in love. Ano ba? Maraming babaeng tatanga-tanga. Pero marami rin lalaki ganyan. Tatanga-tanga. Gagawin mo lahat. Bibilan mo kung ano pinapabili sa'yo. Susunduin mo, nakatira sa Paranaque, nakatira ka sa Baguio, sunduin mo, nagsundod. Grabe naman yun. Sobra naman, di ba? Hindi na love yun, martyr yun. Pangalawa, ano ba yung mga wrong reasons why we fall in love? Okay. We want to fall in love because we want to receive love. We want to receive love. In other words, gusto natin, pupasok tayo sa relationship kasi nakatingin tayo sa atin. Gusto ko yung feeling eh. Yung parang kailangan may ma-please ako palagi. Ganun, yung nakatingin lang sa atin. Naka-focus lang sa atin. That's not love. Pangatlo, ito, daanan ko to kasi may mga iba ganito eh. Lalo na sa mga community na tulad natin, yung mga singles, mga ganyan. Marami pumapasok sa love kasi, sige, sasagutin ko to kasi bad boy siya eh. Mission ko to kay Lord, dadalhin ko siya sa community. Kaya yung mga babae na, ano siya eh, bad boy siya eh. Mission ko siya, dadalhin ko siya sa community. Papasok ko siya sa CLS para pag pumasok siya, magbabago siya. Hindi mangyayari yun. Ang tawag doon, messianic complex. Hindi mangyayari yun because only God can change lives. Hindi ikaw. Sobrang dami ko na nakita yung ganyan, dadalhin ko yung boyfriend ko dito para magbago siya. Okay yun. Pero hindi dapat goal, papasok ka sa relationship, sige, sasagutin ko to kasi pag nag-SFL to, magiging siya, magiging mabuti siya. Hindi mangyayari yun. Because only God, you can never change a person, only God can change a person. Nakuha niyo ba? These are three, practical things that we experience, the world dictates, society dictates, what true love is. Now, ano ba talaga yung love? Ano ba talaga yung tunay na pagmamahal? So, ang tunay na pagmamahal, ang model nun, tandaan niyo lagi to. Tandaan niyo lagi. Minsan parang ang weird na ang model ng pagmamahal. Di ba pag romantic love, parang ang weird pag sinabi ang model ng pagmamahal, walang crucifix. Pero ang model ng pagmamahal si Jesus Christ. Parang weird, parang romantic love si Jesus Christ. Pero totoo, if you want to know what true love is, look at the cross. That's true love. Breakdown natin. True love is this. True love comes from God. Okay? If it comes from God, it should be life-giving. Dapat yung pagmamahal mo, nagbibigay buhay. Nakuha nyo? Nagbibigay buhay. Ilang relationship yung, ibig sabihin, gawin natin mas practical. Dahil alam mo yung pagmamahal galing sa Diyos, mamaya pagsasalitain kayo sa ako para mas maintindihan nyo pa. Pag alam mo yung pagmamahal na galing sa Diyos, nagbibigay buhay. Practical application, dapat nagiging mabuti kang tao. Yan lang kasimple. Yun yung gauge. Dapat nagiging mabuti kang tao. Pag hindi ka nagiging mabuting tao, ibig sabihin, hindi life-giving yung relationship nyo. Kung nasa relationship ka, tapos hindi ka nagiging mabuting tao, yung lalo kang sumasama, lalo kang sumusungit, lalo kang nagtatago ka, may pinagtataguan ka, in fact, hindi ka proud.
Doon sa relationship mo kasi, lahat ng kaibigan mo, pamilya mo, ayaw sa kanya, kasi talagang ano. Ibig sabihin, there must be something wrong. Because true love, di ba kung tunay ng pagmamahal, di ba dapat ano yung pinagmamalaki mo eh. Di ba? Yung masaya lahat ng tao. Pero pag may mga tao na pinagtataguan mo, tinatago mo yung relationship mo, think about it, baka there must be something wrong. Because relationship should bring out the best in you. It should bring out the best in you. Falling in love should bring out the best in you. Of course, there will always be problems. Hindi naman plastic, di ba? Laging may problema, trials will always be there. Pero generally, it should bring out the best in you. Because it comes from God, it should be life-giving. Dapat magbigay buhay. Dapat magbigay buhay. In other words, dapat it inspires you. It inspires you. Nakuha niyo ba? Pangalawa, ito. True love is parang yung cross. Di ba yung cross, yung number 1, yung cross? Life-giving. Di ba namatay si Jesus to give you new life? Di ba? So, yun yung example. Ito, pangalawa. True love is self-giving. Self-giving. Di ba ganun yung ginawa ng Panginoon sa cross? Binigay niya yung sarili niya para sa mga kasalanan natin. Self-giving. True love is self-giving. Kaya, hindi true love, pag yung sinasabi ko kanina, pag yung relationship nyo, nakatingin lang sa inyo, ilang beses, wag ko na tanong, hindi naman kaya aamin eh. Pero, di ba yung, may mga relationships na ikaw, nakafocus ka sa sarili mo, dapat ako lang, ma-please ako, tapos siya ganun din, dapat ma-meet niya yung expectation ko, ako, ikaw rin, dapat ma-meet niya yung expectation ko, tapos pareho kayo nag-expect, tapos pareho kayo nag-frustrate sa isa't isa. Tapos ang nangyari, araw-araw kayo nag-aaway. Tama? Di ba? Di ba? Bakit? Kasi pareho kayo nakatingin sa sarili nyo. True love must think of the others first. Of the other party first. Kaya ito sa mga babae, in the future, pag nagka-boyfriend kayo, tapos sinabi ng boyfriend nyo na kung mahal mo talaga ako, patunayan mo, mag-sex tayo. Hindi ka mahal niyan. Hindi ka mahal niyan. Maraming babae, tsaka marami rin lalaki, ganyan ginagamit. That's not true love. Marami, nagpo-fall dyan sa notion na yan kasi ang understanding natin, kailangan ibigay ko eh, para sa kanya. But if that person truly loves you, he will respect you. He will wait for you. Because he thinks of you first. Remember this. The ultimate goal of entering into a romantic relationship is getting married. Yan ang ending. Hindi ka papasok sa relationship kasi wala lang. Try ko lang to. Subukan ko lang. Tapos, wala lang. No. The ultimate goal is for you to get married. Now, entering into a relationship is a practice of your relationship in marriage. Remember this. Relationship is hard work. It's hard work, di ba? Sa mga may relationship. Sa mga nagka-boyfriend na at saka nagka-girlfriend na. Mahirap, di ba? Hindi basta-basta. Hindi basta-basta. Kailangan magsasabi ka. Hindi ka tulad nung single ka, pwede kang gumimik kahit saan. Kahit sino pwede mo kasama. Okay lang, mag-mall kayo, kasama mo yung mga SFL, okay lang. Pag may relationship ka na, hindi na pwede yun. Naisipin mo na siya. Lalo na pag kinasal na kayo. Pag nagkaanak ka na, hindi na pwede yun. Hindi na kami nakakagimik eh. Dapat manunod kami sini ngayon. Kaya lang, pinag-talk nyo kami dito. So, hindi namin nakanood na sini eh. Hindi, totoo yun. Hindi, pero okay lang. It's hard work. Now, if you're too focused on yourself, you'll end up nowhere. Kasi pareho kayong selfish. Pareho kayong selfish. You know, having a child, having a family, you become selfless. Kaya yung relationship, kailangan self-giving, self-sacrifice. Ibibigay mo yung sarili mo. You think of the others first. Kung hindi mo pa kayang gawin yun, kaya, ako muna. Mahirapan ka sa relationship. Because if you focus too much on yourself, lagi mong tinitingnan,
yung sarili mo kasi ako yung nasaktan, kasi ako yung tama, ako yung lagi ka nakikipag-compete, di ba? Ay parang palaging may competition yung relationship nyo. It's been, you're too focused on yourself. And you'll end up in heartache. Di ba nakakapagod yun? Nakakapagod yun eh. Yung relationship na gano'n, yung may expectation siya, may expectation ka, walang gustong magbigay, araw-araw kayo nag-aaway. Nakakapagod yun. So, true love is self-giving. It's like the cross. Last, true love must bring change. It must change you. Of course, for the better. Diba? What the cross did to us was it changed history. And it changed us because after Jesus' death, we are saved from sin. Remember this. True love should change you. Hindi pwedeng pag na-in love. Kasi nga magiging self-giving ka, mababago ka eh. Kung anong klaseng tao ka dati, kunyari, impatient ka na tao, yung mabilis ka mairita. If you experience true love, and if you give out true love, i-change mo yung sarili mo. Ako, di na ako. Dapat, para yung, kunyari, sige, example na lang. Si Maria, nung boyfriend-girlfriend pa lang kami, matagal siya magbihis. As too many women here. Tagal magbihis, grabe! Ako, mabilis ako magbihis eh. Wala naman ako shampoo. Tignan ako, bihis na, okay na. Pag sinusundo ko siya, nung boyfriend-girlfriend pa lang kami, minsan, hindi na ako mapasok. Nasa auto lang ako, tapos naghihintay ako. Minsan, 1 hour. 1 hour akong naghihintay. 1 hour talaga. Tapos nung una, parang sa akin, ayoko kasi yung super naghihintay. Talaga naiirita ako, ayoko talaga naghihintay. Tapos ayoko yung nalilate sa appointment. Ayoko talaga yun. Parang ako. Anyway, tapos nung nag-usap kami, sabi ko, ba't ang tagal mo gumagano? Ba't ang tagal mo magbihis? Ano pang ginagawa mo? Sinusuot mo ba lahat ng damit mo muna? Tapos gano'n. Sabi niya sa akin, kaya naman ako nagpapaganda para sa'yo. Kinilig ako, nga naman. Sabi niya, because gusto ko pag magkasama tayo, I want to be the best. So that people know that our love for each other is alive. Because I want to be the best. Kaya nagpapaganda ako, kaya I'm trying on yung mga suot ko, because I want to look best because I'm with you. So nung naisip ko, grabe naman. So ako, nagbago yung utak ko. Sabi ko, nga naman, dapat di ako mairita. So ang gagawin ko, para hindi kami malate, ang gagawin ko, aagahan ko magising. Magpre-prepare ako ng maaga, tapos saka ako siya, tatawagan ko na siya. Pero gising na. Tawagan ko siya, gisingin ko na siya. Para maaga rin siya makapag-prepare. Tapos, mas maaga ako makapunta sa kanila. Binago ko yung pananaw ko. Ngayon na mag-asawa na kami, ganun pa rin, matagal pa rin siya magbihis. So, ang ginagawa ko, yung pasok niya, 7:30 dapat nasa school kasi teacher siya. Hindi kami pwede magising ng 6 o'clock dahil super traffic. So, ginagawa ko ngayon, because alam ko, she's preparing, saka pagod siya sa school. I wake up early, gising ako 4:30. So, I'll prepare myself, saka ako siya gigisingin. Kasi nga, kailangan kong baguhin yung lifestyle ko. Kailangan kong baguhin yung ibang aspeto ng buhay ko for the better kasi gusto kong magbigay sa kanya. That's just a simple example. But my point is, when you're in love, and true love must bring you to change for the better. Hindi pwedeng pag nandiyan ka sa relationship na yan, lalo ka naging siraulo. Kaya hindi nag-work yung dadalhin ko siya sa community kasi magbabago siya. Tapos, sasamahan ko muna siya doon. Tapos, samahan ko siya sa mga gimmick niya para magbago siya. Hindi, kasi it will end up, ikaw yung mahahawa. Nakuha niyo ba? True love is like Jesus on the cross. Now, you might think, grabe kuya, masyado naman mataas yan.
Masyado mataas si Jesus. Pero, i-breakdown natin yung mas personal. Mas personal. Yun yung true love eh. Yun yung best example. Yun yung best example. It's self-giving, it's life-giving, and it must change you. That's true love. Yung mga napapanood natin sa movie, yung kilig, yung saya, kasama yun. Oo, kasama yun. Part yun eh. Kaya nga ginawa ni God eh. Bonus yun. Kasi kung isipin mo, kung falling in love hindi nakakakilig, wala nang thrill, di ba? Ang corny. Kasama yun. Kaya sinasabi ko, yung movies, yung media, paints a picture of love that's only half true. Kasi pinapakita lang nila, nakakilig, masaya, happy ever after, magkikiss, magyayakapan, tapos na. Kasama naman yun. Pero hindi yun yung buo. Yung sinabi ko kanina, yung life-giving, self-giving, and it will change you. Yun yung kabuuhan. Kasama yung kilig, kasama yung... Nakuha niyo ba? Nakuha niyo ba? Now, pag-usapan natin para mas mabigyan kayo ng practical tips. Sino nga dito yung wala pa sa relationship? Tignan natin. Okay. First, since you're all single. Since you're all single and you're still not in a relationship. Of course, di ba? Gusto natin, parang yung sinabi ni John Lloyd, gusto natin, John Lloyd talaga yun. John Lloyd ka talaga naman. Gusto natin, may parang, wait. Pag nakatalikod si John Lloyd. Hindi ko makain ng pita. Ano? Hindi, tatawag dito. Pag-usapan muna natin yun. Paano ba mag-prepare? First things first. Para dun sa mga wala pang relationship. Bago nyo isipin yung entering into a relationship, discern first your vocation. Para sa ka ba? Para sa ka ba? Para ba sa pag-asawa ako? Tulad na sabi ko, entering into a relationship, ang ending nun dapat pag-asawa. Para sa ka ba? Baka naman tinatawag ka ni Lord magmadre o magpare. So discern first. Marami namang ito, yung SFL, it's a discernment vocation ministry. So sa pag-attend mo dito, mas lalo na mumulat yung mata mo di ba? And if, chances are, if there's a strong, parang may kurot sa puso mo na parang gusto mong i-explore yung pagmamadre, pagpapare, chances are, baka tinatawag ka. Pero not necessarily pumasok, di ba? So pag may ganun kang feeling, subukan mo lang. Search in lang. Hindi naman, pag sinabi mag-search in, pasok ka na agad Tingnan mo lang. Pero for most of us, hindi naman kasi lahat ng malaking percentage tinatawag magmadre o magpare or mag-single blessedness. For most of us are called for married life. Diba? Tama ba? Malamang din, kung meron kang malakas na sense and urge na parang gusto ko talaga magkapamilya, malamang doon ka talaga tinatawag. Diba? Malamang doon ka tinatawag. Kasi si Lord na nagpa-plant ng desire na yan sa puso mo Ngayon, paano ba? Para dun sa mga single pa, paano ba mag-prepare? 3 simple things, and I wanted to welcome my wife to share to you her points. Hello, good evening. Ako ulit si Mariel. So, you've met my funny husband. Yung sasabihin ko are ways to prepare for a relationship, or if you are in a relationship, attitude towards love. Okay? So first, ABC yung sasabihin ko, so we can easily remember. First is adore God. Okay? What does that mean? You make sure that Jesus is the joy of your heart and nothing else. Okay? Na sobrang, before you learn how to fall in love with other people, you must first fall in love with God. Yung talagang, kaya adore, yung talagang mahal na mahal mo, dumating ka talaga sa point na hindi dadaan yung isang araw na hindi mo siya pwedeng makausap because you are in a relationship with Him. Eh, hindi pwede na hindi mo siya makakwentuhan sa araw na yon, yung ganon. So, what does that mean? Ibig sabihin, meron kayong prayer time, everyday, regular, consistent. Tapos, yung regular prayer time yun, it gives life to you. It makes you alive, it makes you a better person. Okay? That's what adore God means.
Because, as Joseph said, God is love. And if you don't connect to the source, then saan galing yung love nyo? Sa sarili nyo lang, mauubos yun. Kasi, our theory is, we are like baso. Baso tayo. Tapos yung Diyos, pitchel siya. So, yung pitchel, mas marami siyang laman kaysa baso, tama? Okay, so yung pitchel, pag pinor mo sa baso, punong-puno. Tama yun, diba? So, yung Diyos, yung pagmahal niya sa atin, overflowing, punong-puno, na darating sa point that you have extra to share. Kasi kung hindi ka pa nagpapuno sa Diyos, baso ka, tapos kalahati lang yung laman, tapos magmamahal ka pa ng isang tao exclusively, di naubusan ka na. Di magkakaaway-away na kayo, lalabas na insecurities mo. So let God fill your love tank first. Okay? To adore God means letting God love you fully. Okay? To experience God's love. Okay? So yun. So, siguro personal sharing. Nung dumating si Joseph at a time na hindi naman I didn't want to be in a relationship. Pero okay ako. I was so happy to be single. And it's not that I didn't want to be in a relationship. But I was thinking that I was never single because I will always be in a relationship with God. Yung gano'n, yung okay na okay ako. And then He came. So, dumarating sa point, binibigay ni God yung one true love or yung love life. When it comes to a point na secure ka na sa pagmamahal ng Diyos, na darating na hindi mo na, parang wala ka ng kailangan. At dahil doon, ang dami mong kayang ibigay na pagmamahal, na kaya mo mag-love exclusively. Okay, so yun. First, adore God. Second, be the best person that you can be. Okay? Bakit? Kasi, paano? Dapat sobrang galing mo. If you want to be desired, then you have to be the best person first. I always say this. Di ba, marami tayo, hindi ko alam for men, but I'm sure for men and women both, we have insecurities. Pag tinitignan mo yung sarili mo sa salamin, meron kang mga bagay na hindi mo gusto. Okay? Pag araw-araw tinitignan mo yung sarili mo, tapos hindi mo gusto, pero wala kang ginagawa, paano ba yung mga makakakita nun? Diba? Parang kunwari, si Ronald, joke lang, ako na lang. Tinuro siya yun. Hindi, kunwari ako. Okay. Nung bata ako, kasi curly hair talaga ako nakatali na. Pero curly yung end ng buhok ko. So, nung bata ako, di ba parang, nung bata ako, sinasabi ng mga family ko, yung buhok ko, gulo-gulo, blah, 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 kulot, salot, kung ano-ano mga pinagsasabi tungkol sa mga kulot. So, nakakainis. Tapos, nung bata ka pa, syempre medyo pawis-pawisan ka, parang meron ng parang matutsyan dito, yung nakalabas na nakaganon. Hindi mo naman sila, kahit ganunin mo, hindi talaga humuhupa, parang buhay na buhay sila, ganyan. Araw-araw nakikita ko yun na nakakairita, yung parang nakaganon, parang nagugulat sa akin. So, pero kung wala akong gagawin doon, din naiirita ako, I'm sure meron din mga taong naiirita. Ano ba yan? Ang gulo ng buhok, ang lagkit, whatever, ang oily. So, anong dapat mong gawin? So, be the best person. If you want to be desired, then make yourself desirable. What else? Be excellent in your work. Come on time. Because if you go on dates and you're late, magkakairitahan kayo. If you don't practice that at work, then you can give that to your exclusive partner, diba? What else? Sa service, make sure that you can love the people who are with you in this community. That's being the best. Kasi, sanay ka na in a relationship, you are used to giving, you're used to serving. So, kapag maraming demands yung boyfriend mo or girlfriend mo, it's not that you're used to that, but it's now your act of love. It comes naturally because you had practice in the community. So, be the best person because that person who you will love deserves the best. Hindi pwede tira-tira lang. You don't go into a relationship to be completed. Buo ka na. That person will complement you and will bring out the best in you. Not to bring out the worst, but to bring out the best in you. That's why you need to be the best person. Eh, ano pa? Yun, siguro, ako nung dumating nga si Joseph, I was at the peak of my service. I was going on mission. Alis ako for a year. Yun yung plano. For a year, alis ako. Tapos, talagang
give na give ako sa service ko. Full-time ako. Tapos, at that time, meron ako mga conflicts at home. I come from a broken family. Tapos, ayos na rin yung relationship namin ng mom ko. Dumating sa time na naayos na lahat ng mga problema ko. Tapos, ako, 100% ako sa service. Willing ako to give everything. And then, he came. So, when he came, I knew that he wasn't really looking at me kasi maganda lang ako. Pero I knew that when he came, he saw God in me. That's why maybe he fell in love with me. And in the same way, I gave him my yes, naging kami, because it's not anymore that ang cute niya or nakakatawa siya. Okay? Pero gusto yung asawa ko na sabihin kong gwapo siya, ganyan. Ayun na, hindi naman yun eh, because it won't last. But what will last is that forever, I will see God alive in him. And that's why I chose to be with him forever. Okay? If you're the best, then surely people can see God in you. And that is what will attract people to you. So, adore God, be the best person, and see, create a standard. What does that mean? Make a list. What do you want? Sometimes, sabi nga ni Joseph, we love to fall in love with love. Hindi naman natin talaga alam yung gusto natin. So, try mo siya, kasi ang ganda niya kumanta. In the end, hindi mo pala gusto ng magaling kumanta. Gusto mo pala magaling sumayaw. Yung ganon, hindi mo alam kung anong gusto mo. So, men and women, make a list. Ano ba talaga yung gusto niyo? Even yung pinakamababaw, gusto mo kailangan, magaling mag-drawing kasi bobo ka talaga mag-drawing. Kasi yung mga anak mo gusto mo maging pintor. Yung ganon ka-detalyado. Bakit? Kasi sabi nga ni Joseph, even those desires, galing kay God. He made you. He knows you. And therefore, what is inside you also came from Him. So, if meron kang mga bagay na hindi mo pa alam about yourself, then find out what is it that you want in a man that you will marry forever. What is it that you want in a woman na makakasama mo? Ayaw mo ba na humihilik? Ipagdasal mo sa Diyos na ayaw mo na humihilik. Yung ganun, para ibigay niya talaga yun sa'yo. Because if you don't create a standard, you will end up, yun nga, jumping in and out of relationship. Kasi you will find out, hindi ko pala talaga siya gusto. Hindi ko pala talaga siya mahal. Hindi ko pala talaga siya kilala. Mayabang pala talaga siya. Yung gano'n, hindi niya pinakita yung kulay niya sa akin dati. You have to know what you want. Okay? Kasi you will also settle if you don't know what you want. Yung, sige na nga, pwede na nga, siya na nga. Pero in your heart, hindi ko talaga siya gusto, pero itatry natin. Feeling ko hindi ganun yung binibigay ng Diyos. Hindi pwede na. Parating the best, parating todo. So, kailangan nyo rin malaman yung gusto nyo. Para kayo, pag binibigyan na kayo ng Diyos, makita nyo rin, ma-recognize nyo na siya na pala, hindi rin nakapikit yung mga mata nyo.